The bones of the body, their construction, number, nature, power, precision, and the use, the joints, ligaments, synovia, and etc. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. Good afternoon po sa atin pong mga manonood. Isang napakagandang klima po sa bawat isa po sa atin. Hindi po ganun kainitan mga kaibigan. Pero sa atin pong pasimula ngayon, pasalamatan muna po natin ang atin pong Panginoon. Tayo po'y manalangin. Mapagmahal po naming Ama na nasa kalangitan, maraming salamat po. Salamat po sa biyaya at pagpapala ng kalusugan. Salamat din po Ama sa muling pagbibigay niyo po sa amin ng buhay at pag-asa. Salamat din po Ama sa walang sawang pagbibigay niyo po sa amin ng reminders na kami po ay dapat na sumunod sa inyong pangalawang pagdating at sa gayon din po sa amin pong pangalawang tsansa na makasunod po sa 8 utos ng pangkalusugan. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, itutuloy po natin sa araw pong ito ang ating pong pinag-uusapan tungkol sa matigas na bagay sa ating pong katawan. At yun ay ang ating buto. Tama nga po kayo ng pagkakarinig kasi marami po sa atin talaga ang mga may masakit ang kasukasuan. Marami sa atin na may problema saan? Sa rayuma. At marami din sa atin na mga nagtatanong kung ano ba talaga ang gamot dito sa ating pong mga buto-buto at sa ating pong mga kasukasuan. Kaya sa ating pong pasimula, sa ating pong mga kaibigan, binabati muna po namin ang ating pong mga kaibigan na nakikinig at sumusubaybay sa 89.1 FM. Magandang araw po sa inyo dyan. Gayon din po sa Adventist World Radio 360 at sa buong kapuluan po dyan po sa Bicol Region, sa Quezon Province, sa Palawan, and all over the world. We are glad to each and every one of you joining us today. And also, we are also happy to share with you yung mga viewers po natin na nakikinig at sumusubaybay po sa atin live na live po dito po sa Facebook at sa atin pong YouTube channel dito po sa Hope Channel North Philippines. And also, we would like to share to you sa atin pong mga kaibigan yung ating pong mga komento ng ating mga kaibigan na nag-send po from Kingdom of Saudi Arabia. Sabi po ni Tropa TV from YouTube, thank you Doc Mateo sa good news of health and always watching galing sa Saudi Arabia. And also, sabi ng Mom and Dad from YouTube din, sabi niya, hello Doc Mateo, marami po akong natututunan sa panonood ng inyong programa. Kapag araw na po ng Sabado, lagi ko na po kayong inaabangan. And God bless po. Hi Doc Mateo and Sister Gladens, thank you for sharing your knowledge about health and may God continue to bless and guide your ministry of health. Maraming salamat po and God bless din po sa inyo. Gayon din po, si Sister Milka Channel, sabi niya, ang ganda po ng mga topic nyo at nakaka-bless. Maraming salamat po Sister Milka and may you continue to include us in your prayers para tuloy-tuloy po tayong makapagbahagi po ng maganda at kumpletong impormasyon regarding po sa atin pong kalusugan na natural. We need to change our lifestyle. Ito naman Doc, pwede siguro natin, Dok, simulan ng ating programa sa Q&A natin, Dok. Kasi meron tayong mga kaibigan na nag-send na sila ng kanilang mga katanungan ngayong araw na ito. Okay lang ba yun, Dok? Ito, simulan na natin. Sabi dito ni Donald Sumarana, sabi niya, Happy Sabbath, Doc and Ma'am. God bless po and thank you. May tanong lang po ako, ano po ba ang benepisyo ng honey? Ayan, Dok. Ano daw ba ang benepisyo ng ating pong honey? Mataas ang antioxidant, mga mineral family kasi nanggaling yan sa iba't ibang bulaklak ng halaman. Yes. At the same time, yung sugar na daladala niya o yung kung tawagan na number 1 na kailangan ng katawan ay hindi siya katulad ng mga over-processed o na-refined sugar. Natural na Pero maganda. Hindi naman maganda yung honey. Dadamihan mo kasi sugar din. Yes, totoo Dok. Nakakataas pa din siya ng blood sugar. Ito naman, sabi naman ni Alex Granadillo, sabi niya, Dok, ang tanglad po ba na may luya ay pwede sa buntis? Yung parang paghahaluin. Yeah, pwede. Ayun, okay. So, pwede daw po. Sa atin pong mga buntis dyan na nakikinig, pwede po kayong uminom ng luya at buntis. At maganda rin sa hindi buntis. Ay, totoo Dok, di ba? Sa may mga problema sa blood pressure. Kasi tanglad maganda yan sa blood pressure. Blood pressure, ayan. Tapos yung luya naman for inflammation. Bukod siya may curcumin pa, ang ganda sa digestive system, saka sa metabolism. Yes. At nagpapaganda rin ng energy level. Totoo, Doc. Ito naman. Parang ano yan yung natural stimulant. Yes, that's right, Hindi mo Doc. kailangan minum ng kape.
Pag umaga ito na, tas lagyan mo pa ng lemon. Okay, tsokolate. Alam mo, masyadong controversial yan eh. Maraming nagsasabi ng tsokolate maganda. Pero kung akong tatanungin mo, mas maipapayo ko yung Luya at tanglad. luya tanglad. Yun. Oo. Saka may mapapanood ka na ang kape daw maganda. Oh, that's right, Doc. Actually, Doc, yan yung susunod nating tanong kasi meron tayong kaibigan, siguro, hindi niya pa mapanagumpayan yung pag-inom ng kape. Ang sabi Kasi niya, kung minsan gumagawa sila ng napakaganda presentation para ma-justify na okay yung kape. totoo, Doc. Ito nga, Doc, ang tanong. Doc, yung vegetarian ba na ito, magbabanggit po tayo ng isa sa mga... Hindi naman tayo masasabing expert, I'm Yes, sorry. totoo. I'm not claiming anything that I know so much. Kaya nga yung word na sasabihin ni expert, no way. Hindi po ako expert. Natapat lang na nakasanayang sabihin. Yes. Dahil iniisip nila kung medyo may Yung konti long- kang alam, sa tagal ng panahon mo na nandiyan na. yung Kung experience. tawagin ni eksperto ka, pero to be honest, parang hindi fitted eh. Parang naalangan ako sa word na yun eh. Na gamitin o i-address sa akin. Ibig sabihin, Doc, ganun yung pagpapakumbaba mo na talagang it's because of God, it's because of the moving of the Holy Spirit sa buhay mo na na-experience mo yan, kaya sinishare mo lang sa ibang Ang tao. tangi ko lang may pagmamalaki yung naranasan ko yung nung nag-change ako ng lifestyle at tinanggal ko yung mga animal material, talaga nakita ko yung kakaibahan na yung nagagawa ng mga kabataan Nagagawa mo ay din. nagagawa ko pa rin yan. Kaya ito yung good news. Amen. Alam mo yung yung barbecue? Yung mga steak. Naku, ay napakamura sa Amerika. Kasi wala naman nagtuturo sa amin sa church nun. Okay lang, mag-vegetarian ka kayo, hindi, okay lang. Yes. Pero nung nabasa ko ito, hindi pala optional requirement ng Panginoon eh. Totoo, Doc. Kaya marami yung mga modern Adventists, I'm sorry kung gamitin yung modern. Ayaw na bumasa rito eh. Yan ang problema sa loob. Halo. Ang tanong, ilaban natin yung katotohanan. Dahil tayo makikinabang. Totoo, Doc. Napakahirap makita mo yung kapatid mo, inatake sa puso, namatay. Mahirap yun. Eh, napakaraming inaatake sa puso ngayon. Eh, kahit nga mga, kanino nararanasan na ating mga ibang tagapanguna, atake sa puso kinakamatay. Yes, totoo, Doc. At lalo naman yung sakit na cancer. Hindi dapat tayong tatamaan yan. Yes. Dahil malinaw rito, cancer, tumor, and all inflammatory diseases are largely caused by what? meat eating. Oh, meat eating. Yes. Grabe, Ano Doc. page yun? Minsan kailan na? Oo nga, totoo din, di ba, Doc? 382 ba yun? Pag minsan nandun yung context natin, di ba? Sa dami ng nabasa natin. Ayan. Pero alam mo, Doc, no, saying that sa ating pong mga manonood, we are appealing to your humble hearts na magdalanginan po tayo, magsama-sama po tayo na palakasin itong puwersa na lahat po tayo ay malusog. Alam mo, Doc, 388. Ayun, 380. Page 388 ng Councils on Diet and Sabi, Foods. cancer, tumor, and all inflammatory diseases are largely caused by meat eating. Diba? Doon pa dang malinaw Alam mo na. sa natural medicine, pag sinabi yun ng panggagalingan, ang pinatatanggal, yung pinagmumulan. Totoo, Doc. Tanggalin mo lahat ng Ngayon ang binanggit. tanong, paano naisulat ito ni Miss White noong 1896? Anong malay niyo dyan? Totoo. Diba? Hindi ba tayo natutuwa? Ako, nagagalak talaga ako, Doc. Oo, nung ang aking may bahay, siyempre, hindi ako naging example sa kanya dahil Catholic siya nung araw. Yes. Ang akala niya, ang Adventist, okay lang kumain ng karne. Ganito. Eh di kain kami sa Chinese restaurant, Korean. O nung tinanggal niya yung flesh food at sinamahan ko na at nabasa namin ito, ito pala ako yung problema eh. Sabi di ka ako rito, inflammatory diseases are largely caused by meat eating. Ano ba lahat ng sakit? Inflammation yan eh. Yes. Ito nagsisimula eh. Totoo, Doc. Kaya ka may lagnat. Kaya kung ako kasi may tatanungin mo inflammation. bilang sasabihin expert. Paano tayo hindi maging eksperto? Sinabi na rito. Yes, ang Kaya ako, Panginoon pagka ang may expert. pasyente pupunta sa amin sa Kapasigan, alam mo, unang-una kong motivation, kung gusto nyo gumaling ang sakit niyo, tanggalin niyo yung flesh food, mag-vegetarian kayo. Yung mga nag-vegetarian, kumain ng pure na vegetables, maraming hilaw na gulay, nawala yung sakit eh. Totoo, di ba? Paano natin pahihirapin? Kung hindi mo kaya mag-vegetarian, huwag ka na lang kumibo. Totoo din, Doc, di ba? Kawawa naman yung mga tao na kaya eh. Yes. Ay nagagaya lang sa'yo. True. Totoo yan, Doc, di ba? Parang naghahatak ka pa ng ano. Mag-humble na lang tayo. Yes. Marami naman tayong pruwebe. Adam and Eve na lang, hindi naman nakakain ng karne yan eh.
At saka we need to respect and yung Pero yung respeto value. natin yung mga kumakain ng flesh. Totoo, Kasi Dok. baka naman akala nila, para lagi na lang hindi na sila ligtas eh. Yes. Wala naman tayong kahatulan na Totoo, ganyan. Dok. Sino tayo para humatol? May mga tao nga na, paano kung hindi ka nga vegetarian, later on, na-realize mo na mali, humingi ka ng tawad. Oh, Oh. okay lang yun. Kasi lahat naman ay pinapatawad ng lahat sino Panginoon bang hindi first nagkasala? sa John. Kanya-kanya lang. Totoo yan, Dok. Vegetarian ka nga, overeating naman. Oy, yes. Mahilig ka naman sa matamis, may diabetes ka Yeah, naman. marami rin ganyan eh. Yes, marami tayong yung vegetarian kahinaan. dyan eh, mainit din ang ulo eh. Totoo yan. Eh bakit hindi init ang ulo? Eh puro tokwa everyday. Oo nga. Ulit-ulit yung ulam, Dok. Talbos ng kamote, Kaya talong. huwag na tayo humatol. Kaya lang, hindi natin pwedeng hindi tuturo ito. Mananagot tayo ulit. Totoo. Kasi we will be judged according to the light that we have received. Saka sinabi ni Miss White, we cannot use flesh food as a test of fellowship. Yes, that's true, Dok. Ang diet natin. Individual to. Ayan. Kaya ito na, Dok. Babalik ako dun sa kape. Kaya kung minsan, napabansagan tayo eh. Oh, Dr. Gulay eh. Dr. Gulay. Alam mo ba, Dok, sa totoo lang, the first time po na na-meet ko si Doc and also yung family niya. Tapos, nung nalaman na ng iba, Doc, na talaga magkasama tayo sa ministry, sabi nila, di ba sila, Doc, yung kumakain, pati yung mga anak niya nung talagang hilaw daw na sibuyas, talagang parang apple daw kung ngumuya. Ng ano, kaya sabi ko, Kay aba, Corina grabe. Sanchez yun during that time. Oh. Na-invite kami, kumain kami. Nakita nila yung mga anak ko maliliit. Eh talagang Kumakain grabing kumain ng hilaw, ampalaya. Aba, grabe talaga, Doc. Kaya kanina, kita mo kung kainin ko yung Oo, ampalayang yes. hilaw. Oo nga. Nilagyan ko ng sibuyas, nilagyan ko ng kamatis, nilagyan ko ng pepino, Puro hilaw yun, mga kaibigan. nilagyan ko ng olive oil. Yes. May kasamang beans. Ang tanong, kumain ba ako kanin? Hindi, Doc. Pareho kaya tayo, Doc, kumain. Hindi rin po ako kumain ng kanin, mga kaibigan. So ang point ko, talaga napakaganda ng pakiramdam eh. Magaan, Doc. Magaan. Yes, magaan. At kasama din po dyan yung ating po mga cameraman. Hello po sa ating po mga cameraman ng Hope Channel. Maraming salamat. Kuya July and Ian, maraming salamat sa inyo. At ito na, Doc. Kasi alam mo, Doc, pinag-usapan natin, Doc, yung meron tayong gina-justify, di ba? Kapag may gusto tayong kainin, sasabihin natin, hindi, barley naman itong vegetarian coffee na ito. Doc, ano ba itong coffee na yan? Pwede ba yan daw? Pag sinabing coffee at pangalan ay coffee, coffee yan. Kape na talaga. Kasi kung kape, may caffeine. Ang caffeine stimulating. Paano do kapag May nakalagay habitual. doon na non-caffeinated or decaffeine pala, Gagawin decaffeinated? mo pa rin yan na aasukalan. Tapos may gatas pa. Paano kung lagay mo pa ng pangpasarap yan? Totoo, do. At tandaan mo, pag laging iniinom mo may kulay, palilinawin pa yan. Oy, that's true. Kaya yung Sino mas... yung magpapalinaw? Yun ang tanong doon. Oo nga. Hindi ba lilinisin yan sa ating Yes. filtration system? Totoo. Doon na tayo sa malinaw na. Oo nga. O kaya walang halong tinatawag na Kulay. kulay. O yan. Thank you so Kunyari, much, Doc. nakita mo, bumili ka ng inumin, may kulay. Pag-aralan mo kung anong kulay yun. At kung anong halo nun. Kung anong halo nun. Yes, kasi kung mas marami At yung kung halo. anong asukal lang nilagay ron. Totoo din, Yun Doc. lang ang totoong asukal, masama na eh. Yes. Lalo pa kung peking asukal pa. Totoo. Meron tayong mga tinatawag dyan na yung mga corn syrup na tinatawag, Kaya Doc. totoo lang, diba? hindi ganun kadali ang tawag dito, yung how to become, and they call it, according to Miss White, yung health reformer. Kaya ang sabi dito sa page 19 ng Healthful Living, God calls for reformers to stand defense of the laws He established to govern the human system and to maintain an elevated standard in training of the mind and culture of the heart. Ang pinapoint na ito, ang Panginoon tumatawag at nananawagan, kumbaga sa sundalo, general, kailangan niya ng mga tatayo at lalaban para depensahan itong utos na na-establish na siyang namamahala sa ating buong katawan para maitaas daw yung pamantayan. Ngayon, nananawagan ng Panginoon dito ng mga reformador na didepensahan ng utos na may kinalaman sa pangkalusugan. Ibig sabihin, kailangan Tayo natin pala yung i-defend. mga protector defenders, yes. Na hindi po pwedeng babaliwalain yung 8 laws of health. Yes. Tayo ang kalaban nila. Totoo. Bakit? Ginagawa natin to dahil tayo ay Mga reformers. dahil tayo ay ibig nating mabago Amen. ang ating buhay. At magiging reformer lang tayo, Doc, kapag sumunod tayo doon po sa kautosan ng ating Ang sabi nga Panginoon. the same book, page 18, we have no right wantonly to violate a single principle of the laws of health. Hindi mo pwedeng iisang tabi na
pabayaan na lang ito, yung utos ng tungkol sa pangkalusugan natin. Kaya nung malaman ko to, ang Panginoon pala, ang mga anak pala niya, ay kailangan na meron talagang tigapagbantay at tigapag-ingat at pagtataas ng standard ng pangkalusugan. Amen. Totoo, Dok. Katulad ng ginawa ni Adam, di ba yung ginawa ni God kay Adam, siya yung steward. Siya yung tagapangalaga at siya din nagpangalan doon sa mga animals, right, Dok? Eh ngayon, meron naman palang taga-sira. Ay, totoo yan, Dok. Di ba? Ang sabi pa rito, to make plain natural law and urge the obedience of it is the work that accompanies the third angel message to prepare a people for the coming of the Lord. Oh, Dito ko nakita yung kahalagahan nito. Pag sinabing itong natural law daw, ano ba sa talagang urge in obedience to it? Ibig sabihin, kailangan mo talaga siyang sundin. Hindi, ibig sabihin talaga mayroong aggressiveness. Yes, so may urgency. Parang, may urgency. Talagang ano, kumbaga sa championship ng basketball, talagang you really have to do the hard work. Totoo yun, Dok. Sabi ko, ang maganda rito, binanggit, to prepare a people for the coming of the Lord. Ang laking, ano to eh. Bakit kaya? Ang bigat na yung nakaatang sa atin. Anong kinalaman ng 8 Lucifer sa paghahanda sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon? Dahil dito nakataya ang ating buong pagkatao. Yes. Yung values natin, yung character natin, kung paano, kasi di ba, Dok, yung sinasabi nga dyan sa Councils on Diet and Foods na yung ating kinakain, it has something to do with yung standard natin, yung values natin, yung character natin. Kasi kapag wala tayong disiplina, wala tayong values, wala tayong character, na yung spirit, yung fruit of the Holy Spirit na nasa Galatians 5:22-23, hindi natin mayayakap at hindi tayo magkakaroon ng pagbabago kasi tanging yung character lang ni Jesus Christ, yung character lang na galing dun sa bunga ng banal na espiritu ang pwedeng makapasok sa langit. So ibig sabihin, Dok, if we are eating something na makakapag-blur or makakapag-cloud ng ating pong sound mind, ay hindi po maaaring ipasok natin sa ating pong katawan. Ayun. So, grabe, Dok. Kaya nga, sabi the same book, page 23, He requires us to obey natural law to preserve physical health. Bakit sinabing requires? Ano talaga to, Dok? Requirement! Yes. Ibig sabihin, parang ganito, Dok. Ikaw kailangan ba may graduate ka ng passport high school? Kung binigyan ka ng teacher mo ng requirement para i-submit mo bago pirmahan nila yung clearance mo. Kailangan maipasa ko muna yung requirements ko. Sundin mo kung ano yung rules ng school. Yes, kailangan ganun. Nakalagay ito. He requires us to obey natural law to preserve physical health. Grabe, Dok. So, kailangan talaga natin, mga kaibigan, ingatan po yung ating pong physical health kasi isa siyang requirement. Ano kasi ang topic natin buto eh. Yes. Yung human frame. Sa buto ito eh. Yes, yung human frame natin. Kung paano natin gagawin yun. Itong mabigat nito. Ang sabi sa page 37, the same book, those who proclaim the message should teach health reform also. Satan and his angels are seeking to hinder this work of reform. Dok, may tanong lang ako. And will do all they can to perplex and burden those who heartily engage in it. Dok, may tanong ako. Yung proclaim the message, ano ba yon? Napakaliwanag dito. Ituturo daw dito yung may kinalaman sa pagbabago ng pangkalusugan. Pero ang sabi, yung panig ni Satan at ang kanyang mga anghel, gagawan daw nila ng paraan na pahintuin ang gawain ng pagbabago ng pangkalusugan. At pahihirapan pa yung mga nagbibigay ng kanilang puso tungkol dito. Totoo, Dok. Yung nagpo-proclaim ng message, which is the Word of God, yung sa scriptures natin, plus yung health message, kailangan tandem sila, Dok. Anong sabi? Those who proclaim the message should teach health reform also. Satan and his angels are seeking to hinder this work of reform. Sino yung pumipigil ng tinatawag na gawain ng pagbabago? Oh, si Satan. Si Satan. Yes. Kaya pag ayaw mo ng reform, ibang side ka. Totoo, Dok. Pasensyaan tayo. Spirit of prophecy ito, healthful living. Totoo, Dok. Kaya ang tangi ko lang na dinadalang sa Panginoon, siyempre lahat naman tayo may kahinaan. Pero pagdating po dito sa pabalitan ng pangkalusugan, walang personalan. Ala akong pinapersonal kung sino pa man sa loob ng ating iglesia. Ang ating pinag-usapan dito, katotohanan, na dapat natin pagsama-sama na proteksyonan
at bigyan ng tinatawag na value yung liwanag na hindi naman ibinigay sa lahat ng tao sa sanlibutan. Kundi tanging Adventist lang ang meron yan. Amen. Totoo yun, Dok. Hindi lahat binigyan ng liwanag tungkol sa pabalita nitong health reformation. But we are here not just to call the Seventh-day Adventist denomination, but also to share it to all of the people, to all nations, katulad ng sinasabi sa Matthew. Ito na naman. Satan, page 25, Helpful Living, knows that he cannot overcome man unless he can control his will. Totoo. He can do this by deceiving men so they will cooperate with him in transgressing the laws of nature. Grabe, Dok. Which transgressions of the law of God. The result which Satan has through his specious temptation brought about, he uses to tempt God with. Napakatindi nito. Yes. Satan na naman. Alam daw ni Satan na hindi niya matatalo ang kanyang kalaban o makokontrol ang kanilang will. Maliban daw na matukso tayo at madaya tayo na ating talansangin ang utos ng pangkalusugan. Totoo, Dok. Dito tayo dadayain. Yes. Sa madaling salita, dito yung pandaraya ng kaaway ngayon. Yes. Ang hindi natin alam, akala ang unang natin pandaraya pa rin niya, nutrition, pagkain. Totoo, Dok. Which is, hindi, konti lang naman to eh. Yung pag-compromise natin, mga kaibigan, the word compromise, alam mo, Dok, isa yan talaga sa talagang, tinututukan ko, lalo na pagdating sa mga kabataan. Kasi whenever we got curious or we get curious onto something, may mga bagay tayo na, ay, teka lang, Adventist kasi ako. Tapos example, kunyari nag-aaral tayo sa institution natin, tapos maraming sinasabi natin na bawal, bawal, bawal. Have we ever thought, tayo pong mga nakakatanda sa atin pong mga supling or sa atin pong mga kabataan, have we ever thought, natanong ba natin sa sarili natin na kailangan muna nating gawin yung pinapagawa natin sa atin pong mga kabataan. Kailangan muna nating salain yung ginagawa natin. Tayo muna, Dok, di ba? Kasi tayo yung tutularan nila. If we do not walk the talk, if we do not do kung ano yung sinasabi natin at kung ano yung gusto nating i-share sa kanila, hindi po sila susunod. Katulad, Dok, yung past episodes natin na for sure ikaw, Dok, meron ka na experience. Ako din meron ako na experience when I was still a student na may nakita akong isang doktor, ang sabi niya sa pasyente, wag po kayong manigarilyo. Tapos, nung lumabas ng ospital yung doktor, nakita ko talaga, sabi ko, bakit gano'n yung doktor? Sasabihan niya yung pasyente niya na may pneumonia, merong bronchitis, merong emphysema. Sasabihan niya na, wag po kayong manigarilyo. And yet, siya, naninigarilyo siya. Do you think the patient or our patients will follow us? Isang nakakita kong point dito. Siyempre, grabe. Napakatagal na akong panahon na nasa natural medicine. Hindi alam ng karamihan ang the very foundations of natural healing or natural medicine ay i-provide yung tinatawag na kung paano i-practice at ipamuhay yung healthful living. Totoo, Dok. Na kung ating titingnan po itong 8 laws of health, ito po yung kung tawagin sa ating binabasa ay pagbabago ng pangkalusugan. Yes. Hindi ka mapagbabago kung wala kang guidelines. Totoo. At wala kang rules na susundan. Ang problema po ngayon sa takbo ng mundo natin ngayon, marami nagpa-practice ng natural. Hindi ko naman sa parang idinadown. Ang point ko dito, for example, gagawa ka ng, kulang ka sa iodine dahil meron kang thyroidism. O kailangan mo ng hawthornberry, saka ng garlic o cayenne para yung blood pressure mo bumaba. O kailangan mo ng burdock dahil magandang blood purifier yan. O kailangan mo ng cascara sagrada, it's good for the colon. O red clover, kailangan mo yan para doon to raise the immune system. And at the same time, it's good for, they call it energy booster or immune system. O kailangan ng garlic dahil alam natin na maganda rin yan sa immune system. Pero ang point dito, maging epektibo lang lahat ng bagay na naiisip mo, na ituro sa tao, kung ituturo mo yung 8 laws of health at pagbe-vegetarianin mo. Pero ang problema, bebentahan mo. Papakainin mo pa rin ng karne. Ay, wala. Anong silbi ng hawthornberry mo? Wala, Dok. Ganun pa rin yung epekto kasi yung cause, hindi natin tinigilan. Kaya hindi mo bato-bato hininto. sa langit. Ala, kung pinatatamaan tungkol dito, kung talagang interesado tayo na maabot natin, na makatulong tayo sa maraming mga tao, educate natin sila saan? Sa tamang pamumuhay. Amen. Na ang gagawin natin,
isuko natin sa Panginoon ang ating panlasa. Amen. Bumalik tayo sa ating pinanggalingan. Hindi ba ang sabi nga, ang hindi marunong lumingon sa pinagsimulan, hindi makakakamit ng kalusugan. Amen. Bakit? Ano ba yung pinanggalingan? Hindi ba Genesis 1:29? Yes. Doon nagsimula ang lahat. Nakasulat sa Council on Diet, original diet. Totoo, Dok. Kaya talagang kailangan natin bumalik at kailangan nating balikan kung ano ba ang plano at orihinal na pinapasunod tayo ng Panginoon kasi alam niya na magkakasakit tayo pag naging matigas po ang atin pong ulo. Dok, gusto ko lang i-share ito sa atin pong mga manonood kasi the human frame, which is our bones, at ang isa dito from the Handbook of Health, ang sabi dyan, may question dito, is it then necessary, kailangan daw ba ito yung kung tawagin natin food, di ba pag building nagtatayo ka, yes, uso ngayon na mga ang frame talaga bakal na. Totoo, Dok, para matibay. Pag nagtatayo ng building, talagang mga purong bakal yan. Yes. O ito na yung tanong mga kaibigan. Is it then necessary that our food should contain the constituent elements of our bodies? Ibig sabihin, galing sa pagkain natin, kailangan daw ba natin ng pagkain natin na dapat meron siyang mga elemento na kailangan ng ating katawan? Here's the answer. Again, from the Handbook of Health. Sabi dito, it is. Kailangan daw po. Ang sabi dito sa 20.10, page 20, paragraph 10. All substances containing these elements, however, are not proper food. Ibig sabihin, lahat daw pala ng kinakain natin, hindi lahat yon ay tama nating kainin, katulad ng sinasabi ni Doc. Milk and eggs are supposed to contain nearly all the elements in the human body. Hihinto po ako doon. Bakit? Ang nakalagay po doon, nearly, malapit na. Bakit? Kasi may protein siya, di ba, Doc? May protein, may calcium, andyan ng milk at ang eggs. Pero, Councils on Diet and Food sinabi doon sa later part ni Mrs. White, yung sinasabi natin nung last episode natin, na binabanggit doon na hininto ni Mrs. White ang dairy products niya, ang milk at eggs, ang cheese. Bakit? Kasi nagkaroon siya ng sakit at binigyan siya noon ng vision ng ating Panginoon. Ituloy po natin. Ito ang sinasabi dito. But it does not follow from this that we should live wholly on milk and eggs. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng mabuhay lamang doon sa pagkain natin ng gatas at ng itlog, nor that we should eat lime or drink lime water because there is lime in our bones. Ibig sabihin, may consistency daw pala, Doc, sa atin pong katawan na lime na. And fruits, or drink lime water because there is lime in our bones. At ang kasunod nun, fruits, grains, and vegetables. Ito na po. Contain every element composing the human body, and that too in a state easy of being appropriated by our system to build up the structures of the body, but more of this under the head of digestion. So, ibig sabihin, Doc, kahit dun na lang sa digestion natin, pampatunaw dun talaga magkakaroon ng labanan, Dok. Kasi kung mali-mali, di ba yung sinasabi nating dyspepsia, hindi tayo natunawan. May mga pagkakataon din na tayo dun sa digestion natin, hindi maganda. Bakit? Pinaghalo mo na yung matamis, pinaghalo mo yung prutas at gulay, which is magiging acidic yun. Mali ang 1 hour lang ang digestion or yung tawag dito, Dok, yung pagtunaw ng ating prutas. And yung dun naman sa ating pong, sa ating gulay takes 2 pong to 3 vegetables. hours to 5 hours. Ayun, 2 to 3, 5 hours naman yung sa vegetables natin. Tama ba, Doc? Ayun. So, ibig sabihin, ito palang mga pagkain natin, mga kaibigan, pag hindi po natin binasa, mga kaibigan, ang Councils on Diet and Foods, kung ano ang plano at requirement ng ating Panginoon, wala pong mangyayaring reformasyon sa bawat isa po sa atin. Ang mukha natin, kung tayo ay may sakit, hindi na yan babata ulit. Kung tayo ay may sakit sa liver, hindi na ulit magkakaroon ng pagbabago sa liver natin. At patuloy po tayong magkakasakit hanggang sa mawawalan na po tayo ng pag-asa at buhay na ipinahiram lamang po sa atin ng ating Panginoon. Kasi sa pag-aaral naman ng science ngayon, palibasa, as we continue learning, especially the medical updates, especially talking about or discussing about milk, they find out na yung panunaw ng tao ay nababago. Pag bagong panganak ka, siyempre, hindi naman design yung panunaw mo para pakainin ka ng solid o ng kanin. Ang tama lang na panunaw o pagkain para sa batang bagong panganak ay gatas. At pag medyo lumalaki na yung bata, ito yung palatandaan. Pag may ipin ka na, ibig sabihin, meron ka ng panggiling dito. Pagguya. Ibig sabihin, yung panunaw mo sa tiyan ng gatas, hindi na available.
Oh. Ibig sabihin, tumaas na. Kumbaga sa grade 1, di ba? Nag-aaral ka ng grade 1, natapos mo yung 1 year. Siyempre, pagdating mo ng grade 2, yung natutunan mo ng grade 1, hindi na ituturo sa grade 2. Yes, that's right. For example, grade 6 ka na, grade 1 pa rin yung ituturo sa'yo. hindi. Eh, hindi na ma-appreciate ng body. Totoo do. The same thing kaya nagiging sipon sa ngayon sa pag-aaral, acidic. Ayun. Nagiging plema, sipon Kaya siya. nadali tayo ng mga marketing na pangalawa, homogenized pa, pasteurized pa. Meron bang mabubuhay na minerals and vitamin D and calcium sa pasteurized saka homogenized? Wala do. Wala. Kaya grabe, Dok, no? Dito pa lang sa atin po, mga kaibigan, kaakibat kapag pinag-aaralan natin ang buto, let us always remember calcium. And calcium, hindi lang po siya nakukuha sa gatas natin, sa itlog natin, sa dairy products natin. Nakukuha po siya sa ating talbos ng kamote, sa ating green leafy vegetables, di ba, Dok? Yeah. Broccoli, nako, ang taas. Actually, itong mga dalanda natin, itong mga prutas natin, maraming calcium yan. Totoo, Yung Dok. papaya natin, saging. Yes, lahat yan may mga May contents. mga material. That's right. Pero alam mo, nung binanggit doon kanina, yung nuts, grains, fruit, and vegetables contain all the food elements that the body need. Para sa akin, period na yun eh. Wala na tayong pagtatalunan. Wala nang question mark sa dulo. Bakit ako magtatanong? Eh, God naman na nagbigay niyan. Amen. At napag-aralan na rin ng science na lahat ng mga amino acid halos nandyan din naman sa prutas at saka sa lentils. That's At right. nandyan din sa green vegetables. Na marami namang nabuhay. Daan-daan taon nga yung buhay eh. Eh, wala namang animal material eh. Totoo do. Eh, dito nga sa ating pinag-aralan, before the flood, nung natutong kumain ng flesh food, umigsi yung buhay eh. Totoo do. And also after the flood, biglang naging 150. At ang naging 70 na lang. Ang tao naman, masaya na. Ay, maka 70 lang ako, okay na. Ano ka? Eh, hindi naman yun yung plano ng Panginoon. Kakagwapuhan pa yung 70. Yes! Eh, nakalagay nga, lifespan natin, 120. Kaya kung aking susundin yung tamang pagkain ng Panginoon, kung mahaba pa ang mundo, aba, eh may 50 years pa ako. Amen. Eh kung gusto nilang mauna, problema nila yan. Sabi nila, eh, kawawa naman pala kayo. Bakit? Malungkot. Eh kasi wala na yung mga kaedad nyo. Kayo na lang natira. Totoo. Eh sa isip-isip ko naman ito, malulungkot. May panibago naman ako makikilala. Amen. Totoo, Dok. At ang sabi ni Dr. Shopping Babe, eh hanggang nagagamit siya ng Panginoon, gagawin niya yung part niya. Amen. Eh di habang buhay ka, kunyari, ako yung 100 years old, lalo naman ako magpapaka-healthy. Totoo, Para Dok. patunayan ko sa kanila, bakit ako humabang buhay ko. Yes. Kasi ito yung kinakain ko. Amen. Amen. O di naging pagpapala ka sa tao. That's true, Dok. Alam mo, ang sarap ng pakiramdam na yung sa atin pong mga manonood, no, wisdom comes by experience. Hindi siya yung wisdom na, kasi si Solomon, kaya niya naisulat ang Proverbs at ang Ecclesiastes, yung Proverbs, nung siya ay bata pa, nung siya ay maliit pa. At kabataan niya. At yung Ecclesiastes naman, nung tumanda na siya. Why? Kasi nakita ni King Solomon yung kanyang mga pagkakamali. At yung mga bagay na yon ang nagbigay sa kanya ng experiences at ng karunungan to judge kung ano yung right from wrong. Di ba, Dok? So, sa atin pong mga manonood, kahit na sabihin natin na, oh, ganito lang yung edad ko, ganito lang yung ano ko. Pag minsan, may mga 12 years old, may mga 15 years old na wiser sila when it comes to decision making. May mga mas magaganda sila na mga na sinasabi or mga points nila because they value life. And andun yung kapag iningatan talaga natin, Dok, kapag nag-share talaga tayo, just like yung kung ano yung wisdom na meron si Dok, kung ano yung experience niya. Yung mga experience natin, tayo lang po, yung personal testimonies natin, tayo lang ang makapag-share nun. Kung nawala na si Dok at natapos na, example, yung itong legacy na ganito, Dok, sinong magtutuloy? For sure, magbibigay ulit ang Panginoon. But it is, again, our choice. Choice ni Doc na pagbutihin yung kaalamang pangkalusugan, na ingatan niya yung sarili niya. Choice ko din kung paano ko iingatan yung sarili ko to share the good news about health reformation. Ang sarap isipin ng Doc. Napakadaling unawain eh. Hindi naman ito yung complicated. Kaya nga sabi nga niya, too good to be true. Pero ang point natin dito, sundin mo lang naman yung protocol ng Panginoon eh. Yes. Sabi nga sa Deuteronomy 28, lahat ng blessing ibibigay sa iyo. Amen. Ang If you maganda rin obey. sa Exodus 15:26, kanyang aalisin. Ibig sabihin pagagalingin. Yes. Talaga may sakit ka eh. Kaya nga ginawa ng Panginoon, i-deliver niya ang bansang Ehipto dahil pinangako niya ang Israel sa bansang Ehipto para tanggalin yung kanilang mga maling nakasanayan. Yes. Na yun ang dahilan kung bakit ibig ng Panginoon na baguhin ang kanilang lifestyle. Kaya pinaunan nga ng mana.
Oo nga, at yun na yung pagkain na mismo ng anghel. Pero sila pa mismo yung tumanggi na, Panginoon, bigyan mo kami ng karne. Kaya ano nangyari? Ang bilis mabulok. Ano, Dok? Kasi yung nakasanayan ng mga Israelita, wala silang araw na pangilin dun eh. Kaya nga 6 na araw, nagpaulan ng man eh. Kaya nung ikapitong araw, walang mapulot eh. Ano bang significance nun? Para ipaalala na ang Sabat, napaka-importante. Na hindi masyadong naiintindihan ng karamihan. Pinagsama yung vegetarian at yung Sabat. Totoo, Dok. Paano mo lalabanan yan? Yes. Basahin mo chapter 42 nito. Once a week daw. Kaya lang daw ipaalala yung experience ng bansang Israel. Siguro parang paalala lang. Basahin natin sa atin pong mga manonood. Napakatindi eh. Kaya ito, lesson from the experience of the children of Israel. Chapter ano yan? That is chapter 42. 42. Dito, may binanggit dito, kaya huwag kayong makukulitan sa amin. Ang sabi po rito ay, the experience of Israel referred to the above words by the apostle and as recorded in the 105th and 106th Psalms contains lesson warning that the people of God in these last days especially need to study. I urge that this chapter be read at least once every week. Grabe, Dok, di ba? Siguro basahin mo rin kasi hindi ako maganda magsalita eh. Ito, sabi po dito sa atin pong mga manonood, Healthful Living, page 284. The experience of Israel referred to in the above words by the apostle and as recorded in the 105th and 106th Psalms contains lessons of warning that the people of God in these last days especially need to study. I urge that these chapters be read at least once every week. Every week? Tayo naman, 3 months na yata, hindi natin nabanggit sa kanila. Totoo, Dok. Which Then, is dapat ano yung every week. experience nila na dapat daw ipaalala? Yung hindi nakapasok sa lupang Kanaan. Totoo. Dahil sa pinili nila yung pagkain ng animal. Yes. Sa katigasan ng ulo nila, hindi sila sumunod dun sa requirements na gusto ng Panginoon para sila ay makapasok. Ang tanong ito, anong purpose ng Panginoon kung bakit pinagbe-vegetarian sila? Ang ganda, pinaliwanag dito. Sige, Dok, ayan, basahin Siguro natin sa ating ko mga sa'yo. manonood. Basahin mo rito. Kapraso lang naman yan, mula dyan ng ganda. Okay, ito. Ang sabi dito sa page Yan ang dahilan 282. kung bakit sila'y pinakain ng mana. Okay, ito po ang sabi ng Panginoon. Ito yung reason, mga kaibigan. The Lord intends to bring His people back to live upon simple fruits, vegetables, and grains. He led the children of Israel into the wilderness where they could not get a flesh diet. And He gave them the bread of heaven, which is yung manna. Man did eat angels' food, but they craved the flesh pots of Egypt and mourned and cried for flesh, notwithstanding the promise of the Lord that if they would submit to His will, He would carry them into the land of Canaan and establish them there, a pure, holy, happy people, and there should not be a feeble one in all their tribes, for He would take away all sickness from among them. But although they had a plain, thus saith the Lord, they mourned and wept and murmured and complained until the Lord was wroth with them. Because they were so determined to have the flesh of dead animals, He gave them the very diet that He had withheld from them. The Lord would have given them flesh from the first had it been essential to their health. But He had created and redeemed them and led them the long journey in the wilderness to educate, discipline, and train them in correct habits. And the Lord understood what influence flesh eating has upon the human system. He would have a people that would, in their physical appearance, bear the divine credentials notwithstanding their long journey. Mga kaibigan, kung kayo po ang magbabasa nito, maiiyak kayo sa totoo lang. Kasi ako personally, habang binabasa ko, mangungusap sa inyo ang banal na espiritu na makasalanan ka, Gladens. Baguhin mo na. Baguhin mo kung ano yung lifestyle mo ngayon. At sa atin pong mga manonood, ituloy po natin ang sinasabi dito. The religion of many among us will be the religion of apostate Israel, because they love their own way and forsake the way of the Lord. Ngayon, tanungin mo ngayon, ilan ang vegetarian sa loob? Grabe, Dok. Parang sa isang Konti lang, church. di ba? Yes. Ang tanong dito, bakit nasulat yan? Ang sabi doon, kung babasahin mo pa, para daw sa ating sariling kapakanan.
At dahil sa kanyang pagmamahal, ay nasulat yung karanasan na yan para wag na nating ulitin yung dinanas ng anak ng Diyos na hindi nakapasok sa lupang Kanaan. Totoo, Dok. Ngayon, ang tanong, sino sa dalawa ang mas matigas ang ulo? Na alam mo na kung ano yung dahilan, kung bakit sila hindi nakapasok sa lupang pangako. Ako, Dok, ang sagot ko doon, tayo. Kung i-compare natin ang old Israel, yung naunang mga Israelita, tapos tayo na modern Israel, bakit? Nagsulat na, may vision na binigay sa atin si Ellen White coming from God. And yet, nabasa na natin to, available na basahin natin, babasahin, kukunin lang, bibilin lang natin, manghihiram lang tayo ng libro. Binabaliwala nila yung fruits, nuts, grains, and vegetables. Ito yung kapalit ng mana. That's right, Dok. Ang tigas ng ulo Pinapabalik natin. tayo sa original diet. Kaya ang ating binibigyan ng daan dito, yung mga, di ba, madidinig daw naman ng anak ng Diyos, yung boses ng Panginoon. That's right. Eh, siguro naman yung makakapakinig niyan. Eh, wag naman natin patigasin ang ating puso. Yes. Alam nga naman, uulitin pa natin yung nakaking karanasan ng apostate Israel. Apostate nga ang binanggit yan eh. Yes. Israel eh. At yun ang nakakalungkot. Kasi tumalikod eh. Ano ba sa Tagalog ng apostate? Di ba tumalikod? Grabe, Dok, no? Iba yung pakiramdam na ganun. Kaya nga sabi ko nga, Dok, di ba, na tayo na mismo na nakakabasa nito, yung sa lahat ng libro ng Spirit of Prophecy, kung mababasa natin ito at ito ay isa ng anong tawag dito, Dok, warning sa bawat isa sa atin and reminder sa bawat isa sa atin. Ito yung mga bagay na kailangan gumising na talaga tayo kasi nangyari na sa Israel, sa apostate Israel, tapos uulitin ulit natin. Ito pa, sabi, now these things were our example to the incent, we should not lust after evil things as they also lasted. So, nasulat to ito bilang tayo sinampulan para ating maalala na huwag na tayong tumulad pa doon sa tinatawag na naging karanasan ng ating mga magulang. Yes. Na ang naging kadahilanan, pagkain, ang kanilang Naging kahinaan. Totoo, Dok. At nakakalungkot lang po, no, sa atin pong mga manonood. And tayo, sa lahat po sa atin na merong karamdaman. Another thing, no, alam mo, Dok, gusto ko lang din itong banggitin kasi yung sinasabi nating mga rayuma natin, yung mga arthritis natin, ang laking bagay po, ang laking bagay na kung ano yung kinakain natin, yun yung magpapalakas sa atin at yun yung magtatanggal ng rayuma natin. Katulad na lang ng munggo, sinisisi natin yung munggo. Ibabad natin ng 10 hours to 24 hours, tapos tsaka natin lutuin na walang mantika, na hindi ginisa, na boiled lang talaga siya, tsaka mo ihalo yung kamatis, yung sibuyas, yung bawang mo dyan, tapos kung anong gulay ilalagay mo, kung alugbati man yan, malunggay man yan. Alam mo, sa ating pong mga manonood, yun yung mga bagay na simple lang. Pero bakit pinahihirapan natin yung ating pong mga sarili? And alam mo, Doc, one more thing, gusto ko lang din to i-share sa kanila. From the Handbook of Health, ang question is, does the quality of the food we eat affect the strength and soundness of our bones? Let us remember, this is the answer from page 21, paragraph 4. It does. If our food is not sufficiently nutritious or is of too poor a quality, our bones will be liable to be soft and diseased, magkakasakit at lalambot. Alam niyo po ba kung gaano katigas ang buto natin? Mga kaibigan, nakasulat din po dito na ang buto natin ay mas matigas pa siya saan? Kasing tigas siya 22 times as strong as a sandstone. Isipin mo, Dok, kung ipukpok mo yung ulo mo doon, napakatigas, magsusugat yung ulo mo. Ganon din katigas yung ating yun nga lang buto. mga namatay na. Tingnan mo yung mga butong na iwan. Yes. Ay talaga namang napakatigas pa rin. Totoo, Dok, di ba? Yung enamel nga natin, natutunaw pa to. Pero yung buto natin, itong buto na to, ito yung human frame na ginawa ng ating Panginoon para ingatan tayo. We are fearfully and wonderfully made. Amen. Amen. Diba, Dok? Ito pa po, mga kaibigan, let's continue. This is the most effective cause of the rickets, yung sakit po sa buto ng ating pong mga kabataan, ng ating pong mga children. As the bones become softened by the strength of the muscles, the body is drawn into unsightly deformity. Aray. Isipin mo, Dok, marinig na natin to. Pero iinom pa tayo ng soft drinks. Narinig na natin to, pero kakain pa tayo ng junk foods. Narinig na natin to, pero gagawa at kakain pa rin tayo ng mga hindi karapat-dapat na kainin.
Lalo na sa mga senior na, dapat talaga protection na nila yung buto eh. That's true, Doc. Lalo na yung mga Pero slouch. alam mo ba yung number 1 na napakagandang pampalakas ng buto? Ano, Doc? Yung lagyan mo ng muscle talaga yung katawan mo. Oy, that's true, Doc. Uberan mo. Yes. Dahil yun yung nagdadala ng ano mo. Or Yun yung else, forma. Di ba yung brake? Huwag mong hayaang umabot dun yung kumbaga sa rotor. Kung may brake pad yan, pag manipis na ng konti, parang aabot na sa rotor niya, palitan mo. Palitan, yes. That's right, Doc. Kaysa tamaan pa yung rotor na yun. Ganun din naman ang buto. Yes. Pangalawa, kailangan nating maintindihan na talagang meron ding exercise dyan. Na hindi po pwedeng tumibay ang buto mo kung wala kang part na gagampanan. Yes. Alam mo, Doc, yung sinasabi mo na yan, sa atin pong mga manonood, nakasulat din po yan doon po sa Handbook of Health, which is, yung exercise, pag kulang tayo doon, yung sinasabi ni Doc, yun na nakaka-injure sa atin pong sa ating bones. Sige, Saka Doc. kung minsan yung pag mahina na yung pundasyon ng buto mo, yumuyo ko eh. Yes. Nababaloktot eh. Nakukuba tayo, kaya kailangan natin ng stretching ng atin pong Stretching. exercise. Kaya Totoo, ako Doc. everyday stretching ako eh. Yan. Kailangan talaga natin yung mga kaibigan. And I really enjoy doing it. Amen. Before, when I started doing it, to be honest with you, parang tingin ko hindi kaya eh. Pero nung nasimulan ko na, nahanap na ng katawan eh. Yun, di ba? Saka nung nakita kong na-fill up yung mga bakante ba? Yes, yung parang sag maalog, dati. yung Yes, maalog-alog. oo, yung sag na ano natin. Tapos nakita ko yung hita ko, parang sobra ng Firm na siya. Oo na, marami ko nakikitang mga edad 70, 65. May mga cellulites. Siyempre, pagka kami pupunta sa spa nung araw, I'm sorry, hindi ko na dapat banggitin ito. Siyempre, may mga lalaki doon na naglalakad. Gumaganon yung, Kita nila. hindi, yung puwit nila eh. Ay, okay. Parang sumasama yung lambot eh. Oo. Samantalang pag nag-exercise ka ng sit-up, tumitigas yan eh. Totoo, Doc, nagiging firm siya. Grabe talaga, Doc. Iba talaga ang regalo ng Panginoon Hindi sa pa bawat huli isa sa magpalaki atin. ng muscle Hindi at pa. patibayan ng buto. That's right, Doc. Isa yan sa talagang plano ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Basta susunod lang tayo. Ito, Doc, meron akong katanungan kasi alam mo, Doc, ang dami nating napag-usapan tungkol sa buto. At isa ito sa mga talagang kailangan nating malaman because this is one of the things na talagang hindi natin napapansin na nakakasira po sa ating buto. So, dagdagan ko lang yung sinasabi ni Doc na konti na lang yung exercise sa open air. Kaya tayo, kasi kulang ng oxygen and yung composition din ng ating katawan, we need oxygen at kailangan nating i-release, ilabas yung ating pong carbon dioxide. So, sabi dito, too little exercise in the open air, working in mines. Ibig sabihin yung mga nasa kuweba, Doc, 'di ba masakit yun, ang tawag doon, yung nai-inhale nila na mga minerals na nandoon na nakakasama sa baga natin. Ano pa? Working or living in damp, yung mga nasa maduduming lugar or poorly lighted places, sleeping in closed rooms, ibig sabihin yung hindi well ventilated katulad dito. Or rooms where the air is stagnant or impure, or keeping our bodies while laboring constantly bent, ibig sabihin yung lagi tayong nakaslouch, that is not good for our bones. Or in any posture which prevents the free circulation of the blood and the natural action of the vital organs. All this injure the strength and health of the bones. And to our children, sa atin pong mga paslit, especially should not be confined in any unnatural position but be allowed to move freely in whatever direction nature may demand. Ibig sabihin, kung naglalaro po ng lupa ang ating mga anak, nagtatatakbo sa playground, kung ano man ang ginagawa nila na nasa nature sila, hayaan po natin sila because in that way, mas makakapag-exercise po sila, mas magkakaroon sila ng oxygen na needed ng ating pong katawan. Alam mo, Merong Doc, binanggit si Ellen White tungkol dun sa, kung tawagin ni second hand, diet o nutrients, na ang pagkain daw ng hayop ay katulad ng kalabaw, di ba? Pero ang kalabaw, hindi sila nagpuproduce ng sarili nilang pangangailangan ng katawan o nutrients o sustansya. Nakukuha nila sa pagkain na kinakain nila. Ang tanong, ang pagkain ng baka, ng tupa, ng kambing, ng kabayo, ay damo. yes. So sa damong kinain nila, doon, Galing yung nutrients. nutrients. Ang sabi ni Miss White dito, ba't ka pa kakain doon ng hayop? Samantalang hindi naman sila nag-produce ng nutrients nila. Totoo. May makukuha, pero second na Yes. nang galing doon sa kinain nila. At isa sa pinakamagandang pampalakas ng buto at pangpatigas ng buto, parang kabayo at kalabaw, ay damo. Amen. Anong yung mga damo? nire-represent ng damo?
Yung gulay natin, Yung talbos Dok. ng kamote. Yes. Ampalaya. Alugbati. Malunggay. Yes. Mga berde yan eh. Totoo, Dok. Kaya, yun ang kailangan ng buto. Ano ba yung malunggay? Napag-usapan lang natin. Napakaganda sa buto. Totoo, Dok. Haluan pa Ang natin taas ng... ng calcium and protein. Yes, may iron pa yan, Dok, at may vitamin At C. pwede lang i-take everyday. Alam mo, kung ayaw nila yung lasa, gawin nila. Kumuha sila ng mga isang tabong dahon. Pakuluan nila. Lagyan nila ng konting-konti lang siguro na yung luya. Lagyan ng konting olive oil. Tapos lagyan ng tubig. Lagyan ng sibuyas, bawang. Parang lutong tinola. Ay, naku, ang sarap Ilagay mo nun, yung Dok. dahon ng malunggay, lagyan mo ng papaya O, o sayote. Naku, ang sarap nun, At Dok. para medyo exciting, lagyan mo ng tokwa. Ang tawag, tinolang tokwa. Pero yung soup nung malunggay, huli mo na. Totoo, Dok. Di ba? Ang sarap nun. Napakasustansya. Yes, Ay, lahat ng napakarami vitamins and Tingnan minerals. po ninyo sa internet, naglabasan ng katotohanan. Yes. Napakayaman natin sa Malunggay. malunggay, napakaganda sa buto. Amen. Thank you so much, Dok. At ito palang vitamin D na yan, ay talagang napakaganda sa buto. Kaya kailangan talaga meron tayong vitamin D. Kung hindi ka man nabibilad sa araw, ay mag-vitamin D3 ka. Oo, yung supplement natin sa Para ating in that mga way, ang manonood. buto natin tumibay. Pag Yes. matibay ang buto mo, madapa ka man, madulas ka. Tatayo Ang mahirap, ka. maputulan ka ng buto. Totoo, Dok. Yung Mabalian madalas ka. Nabalian ka. Naku po, napakasakit yan. Hindi, papalitan ka ng Totoo. bakal. Yes, totoo yan, Dok. At Eh, marami ako nga, nagkakaganyan. tapos, siguro, nagkamali ako. Naamin ko. Doon sa garahe namin, medyo may tama ng tubig, nagkaroon ng parang lumot. Kala Napaapa mo bang ka. pagtapa kong gano'n, Nadulas ka. laglag ako. Tama ito, puwit ko. Talagang matindi yung tama. Alam mo, kinabukasan wala lang. Hindi napansin ng buto. Kasi siyempre, siguro gawa nung yung muscle sa puwit ko. Oo. Saka yung exercise ko nakatulong. Totoo din, Dok, no? Grabe, ang sakit nun, Dok. Masakit. Oo. Hindi nga ako makatayo eh. Kaya nga, Inangat naku. nga ako eh. Oo, grabe, no, Dok? Pero sa edad ko to, okay naman. Amen. Praise God, Dok. Basketball pa rin ako ng linggo. Ayun, naku, matindi talaga. Kaya, mga kaibigan, mag-vegetarian na po Kaya kayo. kung buto pag-uusapan, patibayan ng buto. Oo nga. Hindi na, dahil sa gatas, kundi dahil sa ating pong mga berdeng dahon. Ano ba nagpapalambot ng buto? Acid. Oy, that's true, Dok. Acidic ang... Yes, yung mga soft drinks natin, Acidic yung mga yan. sweeteners natin, yun po ang nakapagpapalambot ng ating buto sa ating pong mga manonood. Saka yung hindi mo ginagamit. Yes, walang If exercise. you don't use it, you lose it. Yes, that's true, Doc. Grabe. So much for all of the information that we have for you na inoffer po namin, mga kaibigan. Nawa po ay sama-sama po tayo na magdalanginan, sama-sama po tayo na maging healthy, sama-sama po tayo na maging medical missionary worker para po sa ating Panginoon. At sa ating pong pagtatapos, nais po namin ibahagi po sa inyo, sa ating pong mga manonood, ang nakasulat po sa The Ministry of Healing. In order to maintain health, a sufficient supply of good, nourishing food is needed. Sa ating pong pagtatapos, tayo po ay mananalangin kasama po ni Dokta. Dakila namin Diyos na nasa mga langit. Narito po kami muli upang pasalamatan ang pagkakataon na itong mga mumunting bahagi na aming ipinagkakaloob ay pagkalooban ng karapatan na maging daan na maraming mga tigapakinig ang makawala dito sa pagkaalipin ng karamdaman na bunga ng hindi pagsunod sa batas ng pangkalusugan. Tulungan po kami, Panginoon, na kami ay magamit po ninyo hindi sa amin sariling karapatan o kami ang matingnan, kundi ang Panginoong Hesus ang siyang maging tanging daan na kayo lahat ang nagkaloob ng lahat ng ginintuang katotohanan. Panginoon, alam namin, Panginoon, na hindi na magtatagal. Napakabilis na dumadaan ang paglipas ng araw at ang mga palatandaan na aming natutunghayan ay sapat na upang gisingin ang aming mga natutulog na kaisipan na ibigay namin sa inyo lahat-lahat ng aming buhay. Tulungan kami, Panginoon, na maingatan namin ang aming ginintuang regalong kalusugan na merong relasyon kung paano mabuo ang aming maayos na kaisipan na sa oras ng pagtayo sa katotohanan na maideklara na ang pagpili sa pangingilin ng tamang araw
ay walang isa man sa amin ang bumigay. Ito ay aming tayuan at aming ipakilala ang katotohanan. Tulungan niyo po kami dahil hindi namin kaya, Panginoon. Kami ay maraming kahinaan at kami rin, Panginoon, ay kumikilala na hindi pa rin kami nakakaabot sa kasakdalan. Na tulungan kami sa pamaraan ng aming pananalita, sa pamaraan ng aming pagkilos, at sa pamaraan ng aming pag-iisip ay mabago kami sang-ayon sa inyong dakilang kalooban. At huwag anumang bagay na hindi magkaroon ng hadlang na kami magpatuloy sa gawain na inyong binigay. Pagpalain ng buong crew ng Hope Channel at ang mga nangunguna sa NPUC, lahat po ng sangay at tagapamuno ng aming sangay ng iglesia, tulungan kami na idalangin na ang Departamento ng Pangkalusugan ay huwag mapabayaan at ibunyi namin at proteksyonan ang batas ng pangkalusugan at maipadala sa kinauukulan at maraming kaluluwa ang mahango sa banig ng karamdaman at maluwalhati kayo na siyang nagbigay ng buhay. Patawarin kaming lahat sa aming mga pagkukulang. Kung kami man ay may nagawang mga kasalanan, Panginoon, marami pong salamat. At kami, Panginoon, ay naririto upang aming i-claim ang pangako po ninyo na ang aming mga pangalan ay manatili sa aklat ng buhay at malinis kami sa aming karumihan habang nandyan pa po kayo sa kabanal-banalan dako na siyang aming tigapamagitan na nagbibigay sa amin ng kaayusan na huwag kaming magulumihanan dahil ang Panginoon sa amin ay nagbabantay na inihanda na ang lugar na aming uwian. Tulungan kami, Panginoon, na lahat ng mga abala, mga property na kailangan naming ibigay sa inyo at magamit po sa huling araw na ito. Huwag po kayong mag-atubili, Panginoon, na gaangan ninyo, Panginoon, ang aming mga gawain sa pamagitan na yung mga bahagi na dapat namin ipagkaloob sa inyo ay walang maging hadlang at makapaglingkod kami ng buong puso sa aming Panginoon. Marami pong salamat naman sa pagmamahal, sa pagdinig sa aming kahilingan, sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Sa ating pong mga manonood, kung meron po kayong mga komento, suggested topic at mga prayer requests, ay isend nyo lamang po yan dito po sa Hope Channel North Philippines. At gayon din po, kung meron po kayong katanungan, consultations, ay mag-message lamang po kayo sa mga numero po na mag-flash po sa inyo pong screen. Muli po mga kaibigan, ito po si Gladys Panuelos, kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.